Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ramil, 36 years old mula dito sa Laguna. Gusto kong ibahagi sa inyong programang Heart to Heart sa True FM ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Tungkol po ito sa pakiwari ko'y multo na laging nakabantay sa gate sa bahay ng dati kong nililigawan. Noong nakaraang taon po, ay may nililigawan ako. Liza ang kanyang pangalan. Mabait at tahimik na teacher si Liza, Kuya Poy. Nakatira po siya sa dulo ng aming baryo doon sa San Isidro. Madalas akong pumunta sa bahay nila Liza tuwing gabi. Eksakto naman po na matapos na siyang gumawa ng lesson plan para sa mga estudyante niya. Mga bandang 7:00 na po ng gabi yun, Kuya Poy. At doon kami madalas na magkwentuhan sa gate ng bahay nila. Napansin ko na sa tuwing dumarating ako ay may isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng gate nila. Nakaputing sando at itim na pantalon. Akala ko nga po, tatay ni Lisa lang yun. Kaya sa tuwing dadaan ako, magalang ko naman pong binabati ng magandang gabi po, tay. Madalas ay isang ngiti naman ang isinusukli niya sa akin at ni minsan ay hindi ito nagsalita. Kuya Poy, sa bawat pagbisita ko sa lugar nila Lisa, para dalawin siya, ay laging nandoon ang kung tawagin kong si tatay. Tahimik lang. Nakatingin sa amin habang sinusuyo ko at nililigawan nga si Liza. Hanggang dumating nga ang isang gabi at napansin kong wala ang tatay ni Lisa sa lugar kung saan lagi ko siya nakikita. Kaya ako na mismo ang napatanong kay Liza, bakit wala ang tatay mo ngayon? Para bang nagulantang at napatingin sa akin si Liza. Halatang parang may takot at pamumutla. At ang naisagot sa akin, wala na si Papa. Matagal na ring wala si Papa, Ramil. Yan lang ang lumabas sa bibig ni Liza bilang tugon. Matagal na raw siyang patay. Higit 5 taon na ang nakalilipas. Sa totoo lang, sa pagsagot sa akin yon ni Liza ay napatigil ako sa pagsasalita at ang sabi ko, lagi ko kasi siyang nakikita sa gate ninyo tuwing gabi sa pagdating ko para dalawin ka. Kuya Poy, doon tuluyang napaiyak si Liza. At ang kwento niya, doon sa lugar kung saan ko madalas na makita ang kanyang ama, ay ang lugar kung saan ito walang awang pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin. Pag-amin pa sa akin ni Liza, binaril ang kanyang ama noon habang hinihintay niya ito na dumating mula sa trabaho. Simula noon, Kuya Poy, ay hindi na ako dumaan sa bahay ni Liza tuwing gabi. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong may kaluluwang nagbabantay pa rin sa kanya. At yan ay ang ama niyang matagal nang pumanaw at pakiramdam ko ay naghahanap pa rin ito ng katarungan. Hanggang ngayon, Kuya Poy, sa tuwing nadadaan ako sa lugar na yon, sa bahay ni Liza, ay parabang ramdam ko pa rin ang malamig na hangin at ang titig ng walang imik na ama ni Liza sa tuwing ako ay bumabati sa kanya. Siguro nga, hindi lahat ng nagbabantay ay sila lang mga buhay. Hindi na rin po nagpatuloy ang aking panliligaw kay Liza. Pero mananatili pong alaala
ang masaya naman naming pinagsamahan ng niligawan kong si Lisa at ang nakakagulat at nakakatakot na karanasan sa pagdalaw ko sa bahay nila. Kakaiba man po ang kwentong ibinahagi ko sa inyong programa ay umaasa pa rin po ako na mababasa ninyo ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ramil. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong kapatid natin na si Ramil, kung saan nga po ay meron daw siyang nililigawan sa kanilang lugar sa Laguna noon na isang teacher at itong teacher na ito na si Lisa ay gustong-gusto niya. Last year lang at pinupuntahan niya na nga sa bahay. Nga lang madalas daw po na meron siya nakikita na isang matandang lalaki na nandun lagi sa tapat ng gate ng kanilang bahay sa mga gabi na siya ay bumibisita rito kay Liza. Okay, na binabati niya pa nga, pero nginingitian lang naman daw siya. Opo, at laging nandun lang sa isang lugar sa gate nila Lisa bago pumasok sa kanila. Nga lang ay nung sinabi niya ito kay Lisa, binanggit na rin sa kanya ni Lisa na malamang yun ay yung kanya palang tatay na namatay sa karumal-dumal na paraan. 5 years na ang nakalilipas. Oo, habang nag-uusap sila last year. Ayan, nga lang, hindi po nagtuloy ang panliligaw nitong si Ramil kay Lisa. Pero ito lang naman ang para sa akin, Ramil, maraming salamat sa kwentong ipinadala mo sa amin, ibinahagi mo. But I just hope na hindi ka pinangunahan ng takot kaya ka bumitiw sa panliligaw dito kay Lisa matapos mong malaman yung karumal-dumal na dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. Sana hindi yun ang dahilan ng pagkataboy sa'yo. Dahil in the first place, hindi ka naman basta paakyatin ng ligaw ng isang babae na tinitingalang pugad mo. Hindi ka papapasukin yan sa bahay nila kung hindi ka nagugustuhan. Okay? Kaya sana hindi yung takot, hindi yung nervyos dahil para may nagpapakita sa yung multo, kung multo man, kung totoo man, nakangiti nga sa'yo. 'Di ba? Hindi ka naman tinatakot o para bang ipinagtatabu yan. Sana iba yung dahilan, na sana ibinahagi mo nga rin dito sa ating sulat. Kasi hindi ka rin naman, hindi naman natin mahuhusgahan nga itong si Ramil, Okay, meron ho talaga mga panliligaw na para bang nanligaw ka pero dahil nga sa kinikilala ninyo ang isa't isa ay hindi lang naman yung lalaki ang dapat natanggapin kundi yung babae rin habang kinikilala mo. Baka alam nyo na merong mga dahilan kaya hindi rin nagpatuloy ang ligawan at hindi sila naging item o hindi sila naging opisyal na magjowa at wala namang masama doon. Nga lang, sana nga ay hindi itong balitang ito na pagkamatay ng tatay ni Lisa ang main reason. Kumbaga secondary na lang yun. Talaga nangingilabot ka. Talaga medyo matatakotin ka. Pero secondary na lamang yun. Sana yung pagkilala mo pa rin kay Lisa. Yung hindi nga magandang nagtuloy na panliligaw. Yun lang yung naging dahilan. Okay, basahin lamang po natin ang ilan sa inyong mga mga komento at reaksyon. Sabi ni Jennifer Fernando, dapat Ramil, ipinagpatuloy mo ang panliligaw mo kay Lisa. Baka boto nga sa'yo yung father niya. Kaya nagpapakita sa'yo. Kasi kung makikita natin, nakangiti naman. 'Di ba? Binabati mo naman, di ka naman tinatakot. May mga kwento rin kasi 'di ba na nanlilisik yung mata, tinatakot ka, parang ano tawag mo rito? Dadabog yung elemento o yung multo. 'Di ba may mga ganun parang talagang pinararamdam na galit ako, hindi ka welcome dito. Dito naman wala, nakatayo lang, nakangiti lang. Kung totoo man na yun nga yung espiritu nung tatay ni Lisa na
humihingi pa rin ng katarungan. O dahil hindi pa rin nga nabibigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay 5 years ago. Sabi naman ni Gail Enriquez, nafe-feel ko si Lisa. Ganyan din kasi ang naging paraan. Oo, binaril si Papa twice sa puso na tamaan. Ay nako. O di ba? Yan yung mga no? Nakarelate talaga sa ibang pamamaraan pa itong si Gail Enriquez. Naalala ang mga kwentong katulad niyan. Pero napakasakit din naman na talagang mawala ng mga mahal sa buhay, lalo na yung mga biglaan. Alam niyo po ako, personally, 2 beses akong nawalan ng pinakamamahal sa buhay. Taong 2003, nag-aaral pa lang si Kuya Poy. At nararamdaman ko rin yung bigat sa mga katulad na anak nitong si Lisa. Yung biglaan, 2 klase na magkaiba na pagkamatay ang na-experience ko sa loob lamang ng 1 taon. Unang-una dyan ay yung aking ina na nawala sa amin May of 2003. Kahit papaano, siya ang nanay ko na nagkasakit kasi. Meron yung pagkamatay na ganyan Yung alam mo na medyo nagde-deteriorate na talaga yung kalusugan nung mahal mo sa buhay. Nagdarasal ka na mabigyan ng lakas, humihingi ka ng milagro. Pero talagang tuluyan na maalam yung nanay ko. Dahan-dahan, kahit papaano, na ipe-prepare mo yung sarili mo. Oo, May of 2003 nangyari yan. Pero, nung December naman of the same year, 2003 also, yung pangalawang nanay ko, nakasama namin sa bahay mula nung bata pa kami. Kami ang nagdadamayan, di pa kami nakakapagbabang luksa sa nanay ko mismo. Bigla-bigla na nawala. Yun yung parang talagang nakakadurog. Kasi kasama ko pa siya na nagsimbang gabi. Pagkatapos ng simbang gabi, sumama lang ang pakiramdam, umidlip ako, pagkagising ko, ginigising na ako ng kapatid ko, ganong kabilis. At para bang ang hirap-hirap. Ano pa yung ganitong klase ng pagkawala nga ng mga mahal sa buhay, katulad ni Lisa, yung nililigawan ng ating letter sender na si Ramil. It must have been really hard, 'di ba, na katulad niya, ang lakas-lakas, biglang nawala. Tapos karumal-dumal pa yung kanyang pagkamatay. Okay? Kaya naman inuulit ko, Ramil, na kumbaga sana yung rason mo ay hindi doon sa natatakot ka na maipit ka sa gulo. Or baka naisip mo in the future, baka may bumalik na naman dyan sa bahay na yan. May nangungursunada, merong may galit doon sa pamilya. 'Di ba? Sana hindi yon, ha? Sana hindi yon ang dahilan, and purely dun lang sa ligawan portion yung naging dahilan mo ng pag-atras sa panliligaw. At sana ay magkaibigan pa rin kayo nitong si Lisa. Ano't anuman ang mangyari, hindi natuloy ang relationship ninyo or natuloy, parte pa rin siya ng buhay mo, 'di ba? At na-highlight lang yung pagpapakita sa'yo ng Espiritu. Pero sana nga ay isama mo sa mga panalangin mo na makamit din naman nila Lisa na mga nabubuhay pa ang hustisya. Dahil ang mga namatay na ay Panginoon na ang magbibigay ng hustisya para sa kanila Ayan, pero tayo mga buhay pa, hanggat maaari para gumaan-gaan ang loob. Ay pagdasal mo na makamit ng pamilyang naiwan ang hustisya para sa kanyang tatay. Maraming salamat sa iyo, Ramil. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.